Malaki ang papel na ginagampanan nila sa ating buhay. Ang ilan sa kanila ay tinuturing na miyembro pa ng pamilya. At kung nakapagdudulot ang panganib ang ilan sa kanila, ang iba na may nakatutulong sa pagpanatili ng kaligtasan. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Tunghayan ang mga kwento ng aksyon at drama ng mga hayop dito sa Emergency! Philippine Cobra, hahangkingin sa Bicol. Mga hayop sa santuaryo, nanganganib ang kalusugan. Hoy! Talangka, maaaring maging sanhi ng sakit sa baga. Maliit na uod ay lumalabas sa bituka. Ang lahat ng yan, ngayong gabi, dito lang sa Emergency! Kamakailan isang ekspedisyon ang inaisang emergency sa katimugang bahagi ng Luzon. Ang layunin ng grupong kinabibilangan ni Susan Enriquez, manguha ng kamandag ng ahas. Makamandag, nakamamatay. Sa isang tuklaw, maaari kang pumanaw. Destinasyon, Bicol Region. Sinasabing pinamumugara ng isang uri ng Philippine Cobra. Ang emergency, gustong makilala ng husto ang makamandag na nilalang na ito. At hindi kami umalis ng walang paghahanda. Nagsama kami ng isang snake expert, reptile keeper ng Manila Zoo. Armado siya ng thong o pangkawit ng ahas. Isang venom extractor mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM at may baon din siyang anti-venin o antidote. Ito yung padala sa RITM na venom kung sakasakaling may makagat sa atin. Nakipag-ugnayan kami sa isang batikang snake hunter sa Magaraw, Camarines Sur, si Tata Jing Erica. Sa edad na 75, matikas pa at maliksi, di sinasanto ang kobra. Siya at ang kanyang mga kaanak ang tagahanap ng mga kobra dito. Isa ito sa kanilang pinagkakakitaan. Ayon kay Tatay Jing, di na rin mabilang ang nabibiktima ng Philippine Cobra. Karamihan, mga magsasaka. Ang karamihan sa Pilapil. Dahil yan ho, nagbibilad po yan ng umaga, mga 8 o'clock to 9 o'clock. Nagbibilad sa araw. Ngayon, kung naglalakad ka sa kamay damo, naipit ng si damong naapakan mo, matutuklaw ka. Di rin nakaligtas si Tatay Jing nang minsang masalisihan siya ng ahas. Nakagat ang kanyang kamay. 1 taon din siyang hindi nakapagtrabaho. Nagrabi ho ako eh. Nagdala ho ako sa ospital. Talagang nahihirapan ako, saka nilalagnat ako. Akala ko nga mamamatay na rin ako. Ang ilang snake hunters, bawas na rin ang mga daliri. Kinain ng kamandag ng ahas ang kanilang laman. Ang iba, nasawi. Tapos ito naman, isa nabulok lang. Naghanda ang aming grupo upang makita ng mata sa mata ang pinangingilagang ahas. Nagsuot kami ng bota. Aksidente man kaming matuklaw ng ahas, di kayang lumusot ang ngipin nito sa goma. Kailangan din daw ang proteksyon sa mata upang maiwasang mabugahan ng kamandag. Malawak ang bukirin, subalit sa dami at galing ng kasama naming snake hunters, tiyak kaming di makalulusot ang mga kobra saan man sila magtago. Tingnan natin, malinis kasi ito yung palatandaan. Kasi hindi naman sila makaaring magsarili magbutas. Yan, malinis. Yan, parang dinaanan, okay? So, susubukan natin. Upang di malusotan ng ahas, kailangang hanapin din ang iba pang mga butas na pwede nitong labasan.
Malaki talaga to. Laki ah. Hindi nagbalat na mo. Malaking ahas yan. Ang diameter niya, no? Malaki. Subalit nahukay na ng mga kasama namin ang mga butas, wala pa kaming matagpo ang ahas. Ayon sa snake expert, pumupwesto ang mga ahas sa malamig at mamasa-masang lupa. Okay. Ha? Wala. Palalim. Baka ano? Hindi kaya anaconda yung andyan dyan? King Cobra. Kaya kinailangan naming lumipat sa irigasyon. Tago. Ilang sandali ang lumipas, patakbo naming pinungo ang lugar, malapit sa Tumana. Natagpuan ng isang ahas. Anong hawak nyo? Oh my God, ang laki. Hawak ng snake hunter na si Arnold ang buntot ng ahas. Nakasiksik ito sa batuhan. Paghawi ng dayami sa harap namin, ang ahas nakaamba ng manuklaw. Ang laki niya. Oh my God! Muntik na. Mabilis namang naagapan ni Arnold ang ulo ng cobra. Parang bulati lang kung ito ay hawakan niya. Agad na pinakagat ito sa beaker na dala namin. Kuya, saan nala? Kitang-kita ang kamandag na dumaloy sa mga ngipin nito, subalit hindi namin inaasahang bubuga pala ito ng kamandag pagkabitaw sa beaker. Buti na lang at may suot kaming salamin. Yung dun sa lalim na yun ang venom gland connected to the pungs, rear pungs. Hanggat hindi umalis yan, continuous ang daloy ng kamandag. Pagkatapos makuna ng venom, pinutulan ng pangil ang ahas para mahirapan na itong manuklaw. Dahil hawak ng snake hunter ang ahas, sinubukan ko ring hawakan ito. Sa totoo lang, takot ako sa ahas. Pero ngayon, parang ahas ang takot sa akin. Yun ang balik niya yan, iniiwasan niya. Ilang Philippine cobra pa ang nahanap namin sa ibang bukirin. Meron pa? Oh my God! Ayan! Cobra. Hindi kapit niya. Hindi mo kagad na, ano yan. Kaya kailangan yun ang balik niya yan, iniiwasan yung balik. Sa mga bukiring tulad nito, karaniwang naninirahan ang Philippine Cobra. Kaya naman kadalasang nagiging biktima ay mga magsasaka. At dahil sa kakulangan ng mga anti-venom sa ating mga ospital, hindi agad nabibigyan ng lunas ang mga taong nagiging biktima ng kamandag ng cobra. Habang kami nasa Camarines Sur, isang magsasaka ang isinugod sa Bicol Medical Center. Natuklaw ito ng ahas, 50-50, at walang anti-venin na makuha sa ospital. Ipinagbigay alam sa amin ang nangyari at iniabot naman namin ang ilan sa anti-venin na padala ng RITM. Nang dalawin ng emergency si Hannibal Ole sa ospital, wala na ito sa ICU. Inilipat na ito sa ward. Maaari nang kausapin. Yung papunta ako sa sa outpost, daanan namin doon ako nadali ng matuklo ako ng ahas. Ayon sa ama ni Hannibal, wala silang makuhang anti-venin sa ospital. Kailangan pa nilang magpahanap sa mga kakilala upang mabigyan ng paunang dose ng anti-venin ang kanyang anak. Mabuti na lang at may naidagdag ang grupo namin. Nadugtungan pa ang buhay ni Hannibal. Maraming salamat talaga. Maraming salamat, sabi ko. Sa kayong kahit nitong mga doktor dito, nasasalamatan namin dahil yun talaga nag-alaga sa amin kahit na nahirapan kami ng paghanap ng gamot. Nang tanungin namin ang ospital, mayroon daw namang probisyon ang RITM sa kanila. Subalit wala ang doktor na may hawak nito nung isugod si Hannibal sa ospital. Ano, 24 oras ba siyang available para makapag-provide? 24 hours on call po siya. Paano kung wala ho siyang hawak? Wala na siyang stock o supply nun? Umingi po sa PHO. Noong nakaraang taon, 27 ang naitalang kaso ng tuklaw ng ahas dito sa Bicol Medical Center. 2 halos kada buwan ang dinadala rito dahil sa kagat ng ahas. Kulang daw ang kanilang supply ng anti-venin. Ang anti-venin hindi siya readily available sa lahat ng pharmacy kasi hindi naman siya regular drug. Ang mga nahuling ahas, kinuna namin ng venom.
2 hanggang 3 patak lang ng venom ang nakukuha sa isang ahas. Kailangan ang halos 100 ahas upang mapuno ang lalagyang ito. Ang mga kamandag na nakukuha sa mga kobra ang siya ring gagamitin upang kontrahin ang bagsik nito. Ang Research Institute for Tropical Medicine ang nag-iisang gumagawa ng anti-venin dito sa Pilipinas. Dito pinoproseso ang mga nakolektang venom ng cobra. Yung venom na yan, dinadried namin. After drying, pinaprocess namin to make 1% cobra venom toxoid. Ang kawawang mga kabayong ito, mistulang pilit na mga bayani. Sa kanila kasi iniiniksyon ang venom toxoid upang gumawa ng antibodies na pangontra sa kamandag ng ahas. Subalit umaabot ng 1 hanggang 2 taon bago tuluyang makapag-develop ng antibodies ang mga kabayo. Yung katawan nila, nagde-develop siya ng antibodies na para umano siya na pwede na siyang kunan ng blood para sa production na ito anti-venin vaccine. Sa 4 na kabayo, isang batch lang ng anti-venin ang makukuha. 150 ampules o vials lang tulad nito. The most na nagre-request sa amin dito is the Bicol region and Nueva Ecija. Mostly mga regional directors or different hospitals ang mga nagre-request dito sa amin. Dahil limited ang stocks namin before, kung maraming nire-request nila, nililimit lang namin, let's say to 5 to 10 ampules. Subalit dahil sa patuloy na tumataas ang insidente ng tuklaw ng cobra, sinisikap ng punuan ng RITM ang pangangailangan ng bawat rehiyon. Sa mga magsasaka na madalas makasalamuha ang mga cobra, iba yung pag-iingat ang aming ipinapayo. Alalahanin natin na ang mga nilalang na ito ay mas takot sa tao kaysa tayo sa kanila. Subalit, nakamamatay naman ang kanilang depensa. Ito yung isa sa mga panaginip ko na makarating dito sa Kalawit. Mga may sakit na hayop sa santuaryo sa patuloy ng emergency. Mga hayop na may karamdaman ng kanyang nilulunasan. Kaya naman kamakailan, dinala ko siya sa isang sanktuaryo sa Palawan para gamutin ang ilang sugatan at may sakit na hayop na ang mga ninuno galing pa sa Afrika. Guantes, mask at injection. Handa na ang mga gamit ni Doc para sa kanyang pasyente. Pero ang naghihintay sa kanyang mesa, isang aso. Mahigit 10 taon ng veterinaryo si Dr. Nielsen Donato. Dito pa lang sa kanyang klinika, maraming hayop na ang nakapila. Iba pa ang mga tinatanggap niyang house calls mula sa mga kliyenteng mayroon ring mga alaga. Well, it's additional service and they like it very much. Bukod sa mga karaniwan niyang pasyenteng aso't pusa, may isa pang hilig si Doc na bihira sa mga veterinaryong tulad niya. Ang gumamot ng wild animals. Ito ang kanyang ginagawa sa 2 zoo na hawak niya. Kaya naman nang mabalitaan namin kailangan ng veterinaryo sa Calawit Islands, ang nag-iisang wildlife sanctuary sa Pilipinas. Inimbitahan namin si Dr. Nielsen at hindi siya nagdalawang isip na sumama. Dala ang kanyang mga gamit at ang libo-libong halaga ng mga gamot na nakalap ng emergency, lumipad kami patungong Busuanga sa Hilagang Palawan. Mula doon, kinailangan pa naming maglakbay sa malubak na daan ng 2 oras para makarating sa aming destinasyon. Sa kabila ng mga balakid sa aming paglalakbay, makikita ang pananabik at saya sa mukha ni Doc habang tumutuklas ang paraan ng ibang kasama na makadaan kami sa sirang tulay. Si Doc naman, abala sa pagtuklas ng ibang bagay. Pero nasa loob yun ng nasa loob ng kurado. Opo, meron tayong...
Papunta pa lang, parang adventure na ang aming dinaanan. Matapos ang halos 2 oras pa, naanigan na namin ang paraiso ng mga hayop na aming pakay. Nang makita namin ang paligid, para kaming wala sa Pilipinas. Ang mga zebra, giraffe at usa ay malayang nagkalat sa malawak na damuhan. Para kaming nasa Africa. Ito yung dream ko, nung bata pa ako, na maging animal doctor, maging veterinaryo. At ito yung isa sa mga panaginip ko na makarating dito sa Kalawit, makatulong sa paggagamot dito. Hindi pa man kami nagtatagal sa panonood sa mga hayop, si Doc nagsimula na sa trabaho. Agad niyang itinuro sa mga caretaker ang tamang paggamit ng mga dala niyang aparato. Sabik na sabik sila sa pagdating ni Doc. 2 taon na palang walang veterinaryo ang islang ito na pinamumugara ng mahigit 100 wild animals. Matapos pakinggan ni Doc ang inaasahang karamdaman ng mga hayop dito, isa-isa naming inilabas ang mga gagamitin sa panggagamot. Ito yung hayop, ano? Mabilis dapat ang turok kasi pag mabagal nababali yung kararam, kaya dapat ganun lang, mabilis lang, mabilisan. Dumiretso na kami sa kural ng mga may sakit na giraffe. Nakita namin agad na ang karaniwang problema ng mga ito, sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Unang pasyente ni Doc, si Patoy. 20 taon na ang giraffe na ito at mahigit 10 taon na ang sugat niya sa paa. Dito habang tumatagal, medyo nahalatan nga namin na nagkakaroon na sila ng may halos sabay-sabay na isang sakit na sa balat na kukuha. Parang iskabis nga. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng paggamot sa wild animals ay ang paghuli. Kaya ipinasok si Patoy sa loob ng ipitan o squeeze chute para mapigilan sa paglikot. Inisprayan ng gamot ang mga sugat ni Patoy para matuyo at makaiwas sa impeksyon. Ito, kombinasyon ng penicillin, streptomycin at saka anti-inflammatory. Ininiksyonan ni Doc si Patoy ng antibiotic, pampapurga at vitamins. Kailangan mabilis ang kilos ni Doc dahil kapag nagwala ang giraffe, maaari siyang masaktan nito. Para hindi matakot si Patoy, inilihis ko ang kanyang atensyon sa ginagawang paggamot ni Doc. Good giraffe, good giraffe. Good giraffe. Matapos ang gamutan, agad din itong pinakawalan para hindi mabalisa. Ang mga zebra, sugat rin ang problema. Nakukuha nila ito sa mga pakikipag-away at pagtapak sa mga matatalas na bagay. Una-una dyan, yung mga matutulis na buho. Pag nagulat tong mga hayop, siyempre magbigla. Pag nadaanan tong matulis na bagay, masusugatan sila. Sinubukan ni Doc na barilin ng tranquilizer ang zebra, pero hindi ito tinablan.
At dahil mabilis at malakas sa mga kabayo, imposible silang habulin ng mga tao. Dahil dito, minabuti ni Doc na ipagpalibad muna ang panggagamot. Sila nung silungan. Ang sumunod na pasyente ni Doc, ang bear cat na si Tikya. Ilang araw na raw itong matamlay. Ang problema, mailap ito sa tao. Ayaw bumaba sa bubong at puno. Kinailangan siyang akyatin ni Doc para maturukan ng bitamina at pampapurga. Pero hindi ito nagustuhan ni Tikya. Gloves na. Wala. Wala. Gloves na. Mga sawangan eh. Nang dumilim na, ineksamin ni Doc ang mga sample ng dumi at buhok ng mga giraffe. Doon niya nalaman ang dahilan ng sugat ng mga ito. Fungal spores. Kaya ganyan, Makati. Doon natapos ang unang araw ng panggagamot sa mga hayop. Hindi namin alam, mas matinding hamon at pagod pa pala ang naghihintay sa amin kinabukasan. Daw, wala na pag-asa yun dahil naubos na yung strength nila. Pakikipaglaban para sa buhay ng naghihingalong giraffe sa pagpatuloy ng emergency. Nang magdalang emergency ng veterinaryo sa santuario ng mga hayop sa Kalawit, dinag-isapat ang isang araw para magamot ang mga may sakit na wild animals. At sa ikalawang araw, magkahalong kabiguan at tagumpay ang aming naranasan. Pagsikat ng araw, pinunta ni Dr. Nielsen Donato ang iba pang giraffe na may sugat. Di pa man nagsisimula, nangyari ang di inaasahan. Mag-isang nadapa ang may sakit na giraffe na si Patoy sa loob ng kural. Critical pala ito para sa mga giraffe. Kung hindi makatatayo, unti-unti siyang manghihina at mamamatay. Hindi natin mawat. Kaya naman kumilos agad ang lahat. Sa pamamagitan ng kahoy, sinubukang tulungang itayo ng mga caretaker si Patoy. Dahil halos 1 tonelada o 2,000 pounds ang bigat ng katawan, nahirapan si Patoy na buhatin ang sarili, lalo na't may sugat pa ang kanyang kaliwang paa. Agad na tinurukan ang natapang giraffe ng dextrose at pampalakas. Ilang ulit ang sinubukan ni Patoy na tumayo, pero hindi pa rin niya kaya. Tumitindi ang init ng araw at nababalisa na rin siya. Kung hindi maaagapan, lalo siyang manghihina. Kaya naman mabilis na nagtayo ng puli ang mga tao. Itinali nila ang katawan ni Patoy para mahila pataas. Pang head support ito eh. So, puliin yung sungay para yung ulo niya hindi mag-sway at tumama. Okay. Pero sa bigat, hindi rin nakaya ng mga tao. Kaya naman nagkabit na sila ng chain lock para mabuhat ang giraffe. Uy! Oo, nagkakaroon ng pressure. Nangangalay na yung kanyang mga legs. So, pag nangyari yan, magiging downer na siya. Yung downer, wala na pag-asa yan dahil naubos na yung strength nila, humina na yung mga limbs nila. Unti-unti na iangat ang katawan ni Patoy.
Pero sa tuwing susubok na tumayo, bumabagsak pa rin siya. Habang tumatagal, lalong bumababa ang tsansang makabawi si Patoy. Kaya naman si Doc, panay ang monitor sa kalagayan ng hayop. Pero anumang pagpupursige ng mga taong tulungan si Patoy, hindi na rin ito nakayanan. Hindi agad sumuko si Dr. Nielsen. Sinubukan pa niyang sagipin si Patoy. Pero si Patoy na rin ang tuluyan nang sumuko. Nanlumo ang lahat. Pati si Dr. Nielsen, kitang-kita sa mukha ang panghihinayang. That's how it is in wildlife practice. That's why konting-konti lang ang gusto ng ganitong work dahil pag na-frustrate ka, yung halos 1 week, dalan-dala mo yung frustration. Minsan gusto mong sisihin yung sarili mo, sana hindi mo na ginalaw yun. Sa gitna ng pagdadalamhati, alam ni Dr. Nielsen na may iba pang hayop na naghihintay sa kanya. Dalaman ang bigat sa loob, pinuntahan niya pa rin ang mga ito. Ang mga Calamian deer ang hayop na pinakamarami sa isla. Ang ilan sa kanila, payat at namumutla. Ayon sa mga caretaker dito, problema sa baga ang karaniwang sakit ng mga ito. Dahil mailap, kailangan muling gumamit ng baril na may balang tranquilizer si Doc. So, pipiliin natin dahil labas yung ribs niya. Kukuha na natin ito ng blood. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay na kami sa pagpakalma sa usa. Kaupo niya. Pagkatapos kumuha ng blood sample, tinurukan ni Doc ng pampalakas ng resistensya at pampapurga ang Calamian deer. Pagkatapos ginupit ang tenga, bilang palatandaan na natingnan na ito ng doktor. Wala pang 10 minuto, tapos na ang gamutan. Pinakawalan na ang usa. Sige, suntik. Hindi na ni kung bulewan. Bye-bye! Ay. Nabuhay na naman ang loob ng lahat. Kaya pagkatapos nito, ginanahan ng grupo na mouse deer naman ang puntahan. Mga namumuting mata naman ang problema ng mga mouse deer sa isla. Malaki na sila yung pagganap ng ulan eh. Tingnan mo, mag-ulo ka rin. O yung mga ants na yun, parati silang naka-defense dun sa area na yun. Ano? And then meron silang rinirelease na toxin, parang jet yun gumaganon. Tumatama sa mata, na-ulcerate yung cornea niya. Sila pala yun. Matapos mabigyan ng medikasyon ng mga mouse deer, nakontento na ang grupo. Palubog na ang araw noon. Tapos na ang 2 araw na medical mission. Hindi man namin nasolusyonan ng lahat ng problema ng kalawit sa pagpapanatili sa kalusugan ng mga hayop. Walang hanggang pasasalamat pa rin ang aming natanggap mula sa mga taga rito. Malaking bagay sa amin yun. Para yung sistema na ituturo niya sa amin, kung talagang
bigyan kami ng suporta talaga. Maging sustainable yung neturo niya, palagay ko hindi man magamot lahat. Dahil hindi naman tayo eksperto na sabihin kahit na yung grabe mabubuhay natin, no? Ibig sabihin, ma-minimize natin yung mga problema na gano'n. Alam naming unang hakbang pa lang ang aming ginawa para sa mga hayop dito. Marami pang kakulangan ng kalawit at maraming hayop pa ang naghihintay ng suporta at atensyon. Maasa kami hindi kami ang huling tutulong sa santuaryong ito. Sa maikling panahon ng pananatili namin sa Kalawit at pagsama kay Dr. Nielsen, naintindihan namin ang buhay ng isang veterinaryo. May masaya at malungkot na kwento. Parang doktor rin sa tao. Hindi na mga gamit at aparato ang nakapagliligtas, kundi ang kagustuhan ng pasyente at ang determinasyon ng doktor na makapagdugtong ng buhay. Mamaya, pagkatapos, pag umuubo sila, may kasama na naman dugo. Sakit sa baga dahil sa pagkain ng talangka. Sa magpatuloy ng emergency. Kinalolokohan, nakakatakam. Yan ang kinagang. Putahing naging bahagi na ng buhay ng maraming taga-Bicol. Ngunit ang pagkaing ito, natuklasang maaari palang pagmulan ng matinding sakit sa baga. Pagkuhan ka man naman mapakagunim niya. Okay pa ako'y nagluto, kumain pa man. Masarap. Walang tigil sa pagsubo, walang kasing dinamnam. Para sa maraming taga-Bicol, di kumpleto ang araw kapag hindi na ihain sa mesa ang isa sa mga specialty nila, ang kinagang. Sarap. Ang kinagang. High school pa lang ako, everyday na ako nito kumakain kasi may naglalako nito. Kaso namatay na yung tagagawa, kaya nahinto. Pero hindi nila alam, ang kinababaliwan nilang ulam, may sangkap palang salot. Sa munisipyo ng Irusin sa Sorsogon sa rehiyon ng Bicol, takang-takan lahat. Sa mahabang panahon, maraming pasyente dito ang hindi gumagaling sa sakit na tuberculosis. Kasi after 6 months, despite of the medicine, libre yan, karamihan bumabalik with the same presentation. Umuubo sila, pumapayat, pagkatapos pag umuubo sila, may kasama na naman dugo. Isa sa kanila si Mang Doro, 53 taong gulang. Halos 2 taon na siya nanghihina at umuubo na may dugo. Dahil dito, malaki ang kanyang ipinayak. Napilitan tuloy siyang tumigil na sa trabaho. Talagang putlang-putla na talaga, yun na yellowish na ano niya, kulay. Kala ko may sakit ako sa puso dahil minsan kung nag-inspeksyon kami, sumiskip ito sa dibdib ko. Tapos lalo kong mainit, madali ako manghina. Wala na, ubos na yung baga. Base sa kanyang x-ray, TB ang kanyang sakit. Kapansin-pansin ang kaliwa niyang baga, halos burado na. Yung nasa isip ko nga, talagang mamamatay na ako. Ay, doon, nagbibilin ako. Kalamisis. Si Mang Milan, TB rin ang sinasabing sakit. 1 buwan kami sa ospital, sa Sorsogon, sa Pipaw nga. Tapos doon na marami na ang lumalabas na dugo. O, hanggang sa parang sa mga 1/4 sa baso ang lumalabas na dugo. O, tapos hindi naman nadadala nung gamot na ibinigay sa akin na para sa TB raw. Akala niyo noon katapusan na niya. Hinang-hina na siya at napilitan na rin tumigil sa trabaho.
1995 nang pumunta sa Irusin ang isang grupo mula sa College of Public Health ng University of the Philippines sa Maynila. Iba ang orihinal nilang pakay na pag-aaralan sa lugar. Pero naalarma sila sa sitwasyon ng TB dito, kaya agad silang nagsiyasat. Sa batang huli, natuklas ang ibang sakit na pala ang kumakalat sa lugar. Paragonimiasis o lung fluke. Isa itong sakit sanhi ng bulating Paragonimus na pumapasok sa katawan ng tao. So kumakapit siya sa lung tissue, sa mismong baga ng tao. Doon siya lumalaki para magkaroon ng itlog. Dagdag pa niya, maaaring ang magkamali ang mga doktor na TB ang sakit na ikinukonsulta sa kanila. Sa mga sintomas at itsura kasi ng x-ray, halos walang kaibahan ang lung fluke sa tuberculosis. Kaya ang aming nire-recommend or pinapayo, base sa aming pag-aaral, isang plema, hiwalay ang eksaminasyon para sa TB at sa lung fluke. Madaling makapasok sa katawan ng malambutong pakwan sa liit ng mga bulate. Nagmumula sila sa mga susong matatagpuan sa mga sapa. Kinakain ng mga ito ang bulating Paragonimus. Ang mga talangka namang naniniraan sa mga sapa, kinakain ng mga suso. Sa Irusin, ang mga talanggang ito, karaniwan kinakain ng hilaw. Kaya ang mga bulate, malayang nakapapasok sa katawan. Umakigat, ho? Kapit talaga. Kumapit na. Pag hindi mo niluto ang talangka ng maayos, yung maliit na uod, no, juvenile or larval stage ng bulate, ay lumalabas sa bituka. Silipin lang ang mga ilalim ng mga bato sa sapa. Siguradong may makikita nagtatagong talangka. Pero dito, malaki, ho. Sambahan lang yan. Nangalaban. Ano, nakano na ho. Nakano yung dalawang ano niya. Oh. Mas madali silang mahuli sa gabi dahil mas naglalabasan ng mga talangka paglubog ng araw. Balik pa kami. Yun ang kayang gawing ulam ng magulang namin. Hindi ka na bibili. Sikat na putay sa Irusin ang kinagang o pinaghalong nyog, gulay at taba ng talangka. Pero kahit pala ang simpleng proseso ng paghahanda ng kinagang, mapanganib na sa tao. Lalo na kapag may itlog ng bulati ang mga talangkang hinuli, sa liit na mga ito, makikita lang sila sa pamamagitan ng microscope. At kahit palutuin ang kinagang, walang katiyakan. Matagal kasing mamatay ang itlog ng bulate. Dati, talaga half-cook ang ginagawa noon nung una. Kaya siguro yung hindi pa naman kasi alam ng mga tao noon na itong talangka may sakit pala na nakukuha. Pero ngayon, nung alam na nila, linuluto na talaga. Oras na kainin ang kinagang na kontaminado ng bulate, ang bulate maaaring makalabas sa tiyan ng tao at dumiretso sa baga. Doon siya tumitira sapagkat doon siya magiging adult. Sa Ingles, ang tawag namin doon, yun ang kanyang natural habitat. Doon talaga siya nakatira. Dito na magsisimula ang pagbagsak ng kalusugan ng biktima dahil sa sakit na lung fluke. Sama ang chronic cough o pag-ubo at paglabas ng plema na may dugo, minsan pananakit ng dibdib, sa harap at sa likod, or kasama rin ng lagnat, minsan pamamayat, matinding pamamayat, at kawalan ng gana ng pagkain. Lumalabas siya pagkatapos ng mga 2 hanggang 3 buwan. Sa pag-aaral ng UP sa Irusin, noong 1997, 25% sa mga inakalang pasyente ng TB, lung fluke pala ang sakit. Buti na lang at naaagapan ng lung fluke. Madali itong malunasan. Matapos lang ang 3 araw na regular na pag-inom ng gamot, maaari nang gumaling ang pasyente. So ang ginawa ng health department, nag-conduct sila ng training for all medtechs. Pagkatapos, in-inform din lahat ng municipal health officers saka mga public health nurses. Matapos madiskubre ang pananalanta ng lung fluke sa Irusin, isang leksyon ang naitanim sa isipan ng mga nabiktima. Naway hanggang maaga,
Matuto na rin ang marami pang nababaliw sa kinagang. Dawang ipagpalit ang kalusugan para lang sa ilang subong sarap. 5 araw na lang at magtatapos na ang taong 2003. Tiyak namin, magiging bahagi ng pagsalubong sa bagong taon ang pag-iingay. Paalala po ng emergency, huwag kayo magpaputok. O kaya'y huwag baril ang gamitin nyo sa pagsalubong ng bagong taon. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako naman ang inyong kapuso, Arnold Gravio. Walang takot na ipagtatanggol ang buhay at kaligtasan sa bingit ng emergency.